biktima ng pananakit na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Nag-viral to eh. Pumasok sa walang hawak na warrant ito mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabonet tapos may mga baril eh. So pumalag. Pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, di ipadidi pamilya, dinalaw ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon dapat kayo mag-focus. 90%. Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na ng rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis. Napakarami ng mga insidente. Magkakampi tayo pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabihin kung ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami ng mga insidente na yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalahan, nabubugbog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. And wait, wag ka muna tumingin sa kahit saan. And then, nagtitrending yung nagba-viral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako, na can we help? Sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, bested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulis na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagas mo, yun po yung naging stigma. Hindi nga. You know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapi ng mga pulis. I'll use the term inapi ng mga pulis. Nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sinabi nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung doon sa mga suspect na binubugong na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba? Para magkaroon division of labor. Yung PAW, doon sa mga suspect na binugbog ng mga pulis na walang kakayahan, diba, kumuha ng abogado, PAW. Kayo naman doon sa victim. Your Honor, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Okay. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases, and we also assist them in the filing of cases. At mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami kapag meron pong mga hinuli na mga akusado, kasi naniniwala po kami na dapat managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata, at saka mga senior citizens. Kaya lang po with the enactment of RA 9745, kung may torture po, hinihingi po namin yung pag-unawa ng Senado na dapat po kaming... Torture ng mga pulis sa mga suspect. Opo. Now again, you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening. So, yung victim, Opo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis. Yes po. Na walang ginawang kasalanan. Your That's Honor, what I'm trying to point investigate out. po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Apa. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Yes. Okay? We will- Okay lang, yung tinorture dapat tulungan natin. Yung karapatan pantao nila, protektahan natin or
ibigay natin yung nararapat na para to help them. Yes, Your Honor. Pero what about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga pulis, inabuso ni mayor, inabuso ni Gob, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. And napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, merong pinasok, nag-viral to pumasok sa walang hawak na warrant itong mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabonet tapos may mga baril So pumalag. Pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano na pang mga kinaso na parang yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila yung may-ari ng bahay. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, yung padre di pamilya, dinalaw ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor, we agree. Yun, doon Opo. dapat kayo mag-focus. 90%. Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na ng rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, sir. Kailan pa rin siya tulungan? Tulungan siya ng Public Attorney's Office. Opo. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay addict at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan nyo, yung victim biktima. niya. Yes, Your Honor. Lahat po ng Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede maliitin yung 25 years ko sa experience. How long have you been? Kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. At lahat po. Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto kong support. Opo. Diba? We So believe- yun ang, doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In fact, yung budget nyo nakita ko na in-slash, binulong ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes, sir. Wag masyado for the suspects. Opo. Are you aware of the incident that was mentioned by Senator Raffy? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na nakabonet. Are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? And then ang nangyari, financial assistance. Ako, sarili kong pera, kasi so ang nangyari, nakulong yung silang dalawa. So, nagpiyansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos. Sinanla nila yung bahay nila. So, pumasok sa eksena, pinalitan ko yung napiyansa nila para hindi yung sanda ng bahay nila, tinubos ko. And dapat yan, meron kayong financial assistance for that. But anyway, sinagot ko na yun. Can you check on... Yes po, Your This Honor. incident We will that was check on that mentioned incident by and make sure Senator that Raffy? we are able to investigate that case po. Maybe you can coordinate with the Office Yes of... po, we will. Mayroon pa isang insidente, inilapit namin sa inyo na sa isang probinsya, may hinahabol yung pulis na dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung hinahabol ng pulis. And then titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot, pati yung nagsi-CR, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto, dinukot habang nasa CR, kinaladkad papuntang kalaboso. Sige po. And then, nasaan ang CHR? Magdi-dispatch na po kami ng investigators. Hanapin po namin yung na-report niyo po at magpapadala na po kami na Maraming mga pang-abuso na perpetrated not only by policemen but also persons of authority. O yung mga politiko rin. May mga chairman dyan, kagawad, meron pang mayor, vice mayor. Ang dami kong alam ng mga kasong ganon. Kaya nga, yan ang isang dahilan, Mr. Chair. Gumagawa ko ng batas na alisin na sa poder ng mga mayor ang mga chief of police. Because yung mga chief of police ay beholden sa mga mayor just because yung mga mayor ang nag-a-appoint sa kanila. Tali ang kamay ng mga police, chief of police. So yung mga chief of police
pwedeng gawing utos-utusan lang ni Mayor. So kung si Mayor pasintabi sa mga Mayor, ito ilang mga cases na na-handle ko, si Mayor mga abuso, mambatok dyan ng tricycle driver, palulusutin na lang Chief of Police, he's going to look the other way. Kasi nga si Mayor nag-appoint sa kanya. Diba? Si Mayor nagbabudget sa operation, sa mga operations expenses niya, nagbibigay ng pera. So those things are something that we have to change. But anyway, napapalayo na tayo. So doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo pag may nakita kayo mga victims of crime, no, victims of abuses by our authorities, our police, or barangay, mayor, doon kayo manghimasok. Yes, Your Honor. Agree From po now kami. on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng police at kinuyog ninyo yung police at kinasuhan nyo yung police, kinondem nyo yung police sa media, ipapako nyo sa krus yung police na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung police managot sa pambubugbog, pantutorture ng suspect o pantutorture na talagang kriminal. Tama lang yon. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doon kayo kumampi. Am I making myself Yes clear? po. Yun lang yun. Your Honor, we also... Pag ginawa nyo yan, I'll be your strong supporter Salamat pagdating sa po. budget. I Pa. trust me. Okay? Your Honor, we'd just like to mention also that yung nabanggit niyo pong mga insidente ay na-confirm po ng aming mga opisina na na iniimbestigahan na po namin yung Pandi, Bulacan incident at gayon din po yung sa Region 4 na incident. Maraming salamat. Thank you. Yeah, sa Pandi, Bulacan. Yan, that's right. Meron pa isa, Mr. Chair, isa na lang. Yung kasambahay na Yes, PWD na binugbog siya Apo. ng kanyang amo. Apo. Nagpadala po kami ng QR, quick response. Na-dismiss pa yun kasi hindi natutukan sa sobrang dami naming kaso na hinahandle, Mr. Chair. And then there was a time na hindi ata agad kami nakapag-MR na-dismiss. Kung natutukan sana ng HR yun. Pero anyway, ni-refile namin. Apo. And Your Honor, nagbibigay po kami ng financial assistance sa Kami rin, mga biktima ako rin po. nagbibigay din. Pwede Pero po mas maganda i-refer kung sa magtulungan amin. tayo. Opo. Kaya nga dadagdagan ko yung financial assistance. Magkano mang financial assistance? Alright, humingi po kami ng additional 8 to 9 million po para sa aming financial Magkano ba assistance. total financial assistance nyo? Right now po sa GAA 3 million lang po siya. O, gawin natin 30 million. Seriously. Kim bagay po yan. Hindi ako nagbibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Hindi kasi karamihan sa mga big Senator Rafi, huwag mo naman pasakitin ang ulo ko. Oo nga pala. Hindi nga kasi we really need, kasi Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. At ito yung CHR. Yes. Ang pwedeng itaguyod yung sinasabi niya ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit natin mga kababayan, mga naghihikahos, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon na manggagaling sa ating batas, sa ating gobyerno. Your Honor, lahat po ng serbisyo namin nakatuon po sa vulnerable sector tulad po Thank you. ninyo. Lahat po ng financial assistance, legal advice, counseling, investigation of cases ay patuon po sa mga vulnerable In fact, sectors. mga kung masusunod, dapat mabigyan din sila ng confidential fund kung sino-sino mga agency ng gobyerno. We will welcome that po, Your Honor. Right Dapat now, meron. 1M lang po. Kaya lang kung pwede pong itaas para po mas makatulong Taasan. po kami. May mga agency sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sino-sino ba mga ito at paano natin makahon itong mga gumagawa ng kalokohan sa maliit nating kababayan. Therefore, they really need confidential funds. Maraming salamat po. 1 million is not enough. Yes. Yeah. Diba? Intelligence Fund. Hindi. Wala po. Confidential lang kasi pag intelligence at military, pag confidential, pag sa hindi So last year, magkano yung confidential fund niya? 1M rin po. But in previous years po, it was 4M to 5M. What was the reason for the reduction? Hindi po namin batid, Your Honor, kung ano po ang rason. kailangan talaga nila, Mr. Chair, magkaroon sila ng confidential. So magkano hinihingi ninyo? Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyan. O sige na lang, 10 na lang, Mr. Chair. Hindi nga, kailangan talaga nila yon.
Are you done with the presentation? Not yet. Your Honor, mabilis na lang po. We'll skip the slides. Sige pa po. Your Honor, ang hinihingi po sana namin na bukod pa po sa idadagdag po ninyo ay ma-restore po yung Still may aming sabi MOE. mong tatagtag ka pa. Alam po naming mabait po kayo at tutulungan niyo po ang CHR. Yung MOE po namin, yung 30 million na kaltas, malaki po yung epekto nito sa operations namin. Particular na po yung sa fuel kasi po we have to rely on our investigators traveling far-flung areas. Sana po ay maibalik yon. And then our vehicles have reached their useful life po at 5 years at laspag na laspag po sa pagka-travel over the past 5 years. Sana po mapagbigyan kami ng Senado na makabili po ng additional vehicles for our regional offices. And kailangan po namin ng repair and maintenance also for our aging vehicles. And very crucial rin po dito yung communication allowance. Meron po kami mga electronic lawyering services, social media accounts para lang po mapunan yung walang presensya namin sa mga munisipyo at sa mga probinsya. Kaya makasingit, wag kayong tumanggap ng donation galing sa LGU. Para sa masakyan. Don't ever do that. Kasi once na you do that, maging katulad lang kayo sa mga COP, Chief of Police, beholden na kayo doon sa LGU na nagbigay sa inyo donation. Pwede namang abuso yun at you will look the other way kasi nakatulong. So do not accept donations from LGUs or from any Yes, government Your Honor. officials. Kailangan mabigyan kayo ng budget from the government para ma-maintain nyo yung Tama yung po kayo, Your Honor, kasi we also have to maintain our independence Thank as you. you correctly pointed out Thank you. po. Okay, next. Capital outlay po, yan po yung sana pong maibalik sa amin, yung request po namin for transpo, for machinery and equipment, at saka gayon din po for our furnitures and fixtures. Next. Ito na po yung mga in-slash po ng DBM na sana po ay maibalik natin. Traveling, financial assistance, office supplies and materials, training and scholarships po. This is necessary for improving the capacity of our personnel. As I mentioned a while ago, fuel, oil, and lubricants, repair and maintenance, as well as insurance. Ito po yung aming agency accomplishments. In terms of our financial performance, mataas po ang aming obligation and disbursement rate. Nagre-range po siya lagi at 98 to 100%. In terms of our COA compliances, we wish to convey to your honors that for the past 3 years, we have had the highest COA rating. We have garnered and modified COA opinions because of our high compliance to their findings and observations. Wala po kaming mga disallowances and audit suspensions as well as charges. And in terms of our physical performance po, for our protection program, we have received 5,901 complaints in 2022, and for the first semester of 2023, 1,100. In terms of our case disposition, 3,292 were resolved last year. Currently, we have already disposed 1,728. In terms of those filed in courts and agencies, 534 were filed in the previous year, while currently 272 has already been filed. In terms of monitoring internally displaced persons, we have monitored 335,000 last year, and then for this year, 24,454 individuals. Next. In terms of our independent forensic services, 40 exhumations, medical examinations, and autopsies were conducted last year, and for this year, 33 were conducted. We also issue clearances and certifications to the PNP, to the AFP, as well as private individuals. 1,240 were released last year. Excuse me, ma'am. Excuse me, Attorney De Guia, maybe we can dispense with the presentation of your budget since we all senators already Basahin copied. na lang natin. Thank you Siguro po. we'll just ask questions Yes, po. with regard to your budget. Okay, Senator? May request na ako sa inyo, ma'am. Sabi niyo po, dumadalaw kayo sa mga kulungan, detention facilities. Good.
In fact, meron akong pinapasang bill and pwede mong back upan yung pinapasa ko. Yung magkaroon ng CCTV sa lahat ng mga jails, even sa NBP. Kasi nga, naabuso yung mga preso na mga pobre. Ang nangyari, kung walang CCTV, binubugbog doon sa loob ng presuhan, mababalitaan na lang kinabukasan na nag-big T daw o heart attack, natumba raw sa semento, huwag ka, pinabugbog doon sa preso o dili kaya inaarbor ng mga pulis, tapos dadalhin sa ibang lugar, doon bubugbugin, ibabalik, lantang gulay na. So kung merong CCTV, mamamonitor yung activity sa loob ng preso. Basta doon na sa common area, huwag siyempre sa mga CR para monitor yung activities nila. Okay? And then dyan din sa MVP, kailangan magkaroon ng CCTV pati sa mga kubol, yung kubol-kubol na yan. Kasi dyan sa kubol na yan, dyan nagkakaroon ng kabalastugan. So, ipaglaban nyo na magkaroon ng CCTV din dyan kasi yan kasama sa bill ko. Yes, Your Honor, we commit to submit a position paper to support your bill po Very good. and issue a statement. Thank you. Now, doon sa budget na pinopropose nila, Mr. Chair, wala akong nakikitang problema. Like I said, panindigan ko, I will support. Padadagdagan ko yan kay Mr. Chair. Mag-tandem kami dalawa na ma-accomplish namin yan. Kasama na yung confidential fund. And I really believe, marami mga agency dyan that don't deserve confidential fund. Like what? Talaga, from my point of view. Pero sila kailangan, Mr. Chair, kasi dun sa case build-up nila, siyempre, kailangan nila ng intel, di ba? Tungkol dun sa mga abusadong pinapailan nilang case. Diba? Paano nila malabanan, maidepensa at malabanan yung mga nang-abuso laban sa kanilang mga kliyente. They can defend them properly by having enough intel report against the perpetrators. Yung mga yon kailangan niya ng confidential fund. Yeah, with all due respect, I agree with the observation of Senator Rafi. No? May I ask you, out of the 4 million funds, confidential funds that were given to you in previous years, am I right? How much were spent? How much was spent? We were, last